Pinahigpit man ang International Student Program ng Canada, hindi raw mapipigilan ang kagustuhan ng mga Pilipino na subukan ang student pathway dahil sa hangaring magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. May report si Paula Saraza. Kakulangan ng maayos na trabahong susustento sa kanilang mga pamilya ang siya raw pangunahing rason ng karamihan sa mga kababayan na subukan ng International Student Pathway ng Canada. Ang nagtutulak naman talaga sa mga international students o mga prospective international students ay yung kahirapan. Ipinatupad na ang ilang mga pagbabago sa International Student Program ngayong Enero, kabilang ang pagdoble sa financial requirement o proof of funds. Pero ayon kay Javier Hardeleza, isang international student at miyembro ng Migrante Ontario, hindi pa rin mapipigil ng pinahigpit at pinahirap na mga pagbabago sa pulisiya ang kagustuhan ng mga Pilipino na matakasan ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Expensive, yet yung time constraint ng paghihintay ay mas maiksi kumpara sa ibang pathway. But again, the bottom line, gusto kong ibalik siya doon sa Pilipinas. Hanggat wala talaga na hanap buhay na ganito yung kalagayan natin at patuloy na naghihirap ang sambayan ng Pilipino, gagawa ng paraan. Gayunpaman, hindi raw tama na ibinabaling sa mga international students ang sisi sa nararanasang housing crisis. At hindi raw solusyon dito ang paglimita sa bilang ng mga tatanggaping estudyante. With or without international students, may crisis, magkakaroon talaga ng crisis kapag tiningnan mo na profit first before social service, yung pagtingin sa housing. In our most recent student survey, over 60% of our international students found their housing before they even left home. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga institusyon para masigurong nasusuportahan ang kanilang mga estudyante. Sa Lambton College, nabibigyan ng mas mahabang panahon ng mga international students na makahanap ng matutuluyang pasok sa budget dahil maaga raw nilang sinasara ang admissions. Kabilang ang suporta sa housing sa mga factors na titingnan sa ipatutupad ng IRCC na Recognized Institutions Framework. We don't know exactly what the framework is going to look like. IRCC is in the consultation phase, in the development phase, and we'll certainly learn more over the next few months. But I think where they're coming from is to better protect and support international students. Para labanan ang mga peking aplikasyon, hinigpitan na rin ng ahensya ang pag-verify sa mga tinatanggap na Letter of Acceptance o LOA gamit ang bagong online portal. 2018, we launched our own verification portal. So IRCC could log in to the portal and cross-reference our acceptance letters and our fee receipts with Lambton's International Admissions Database. So it's now our responsibility as a DLI to log into IRCC's portal and ensure that the letter of acceptance that was submitted matches our records. Sa isang IRCC document na nakuha ng Globe and Mail, tinatayang aabot ng 950,000 international student applicants ang matatanggap ng Canada ngayong taon. Inaasahan namang lalagpas ito ng 1 milyon pagdating ng 2025 at posibleng umabot ng halos 2 milyon pagdating ng 2027. Paula Saraza, Omni News, Toronto.